FM, mga kapatid. Ito nga po at ating kakausapin ang punong abala sa usapin po ng mga pangangailangan ng mga paaralan at yung assessment nga po sa kinakaharap po na challenge na naman po ng DepEd sa pasukan. At hindi nga po pa nangyayari yung pong lindol dyan sa Mindanao. Meron na pong challenge given dito po sa DepEd. Ating pong panauhin sa ating programa si Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Siya po ang DepEd in charge sa governance and operation. Good morning po sa inyo, Madam. Isang mapagpalayang umaga, Manong Ted, DJ Chacha at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. At salamat po sa panahon kahit na pista opisyal, kayo po'y available sa aming pong panayam. Happy Independence Day. Ito po si Chacha. Yes po. ASEC, unang linggo nga po ng klase ng mga bata sa public school. Ano po ang initial assessment ng DepEd? Ano po yung naging pinaka-challenging ngayong first week ng klase? Yes, naging matiwasay naman, maayos at planado ang ating opening of classes. Ang mga naging challenges lang natin ay yung mga paghahanap ng mga school records, yung kanilang mga Form 137, at syempre, lalo na sa una at pangalawang araw ng klase, nandun pa rin ang ating mga estudyante, lalo na sa kinder at grade 1, na umiiyak pa rin kasamang magulang, pero alam na naman ng mga teacher kung paano ito ayusin. Kaya sa kalaunan po, mga minor issues lang po ang ating nakita. Minor issues. Ma'am, puntahan ko po yung nangyari sa may Antipolo National High School kung saan merong mga bata na hinimatay. Aside from Antipolo National High School, meron din po bang mga kaparehong insidente na gano'n ang nangyari sa mga eskwelahan? Yun lang po ang aming nasagap, Ma'am DJ Chacha, no? The others naman ay talaga pong, siguro masasabi natin 95% okay po yung kanilang opening of classes. Nagtanong po tayo sa ating field at wala naman pong ganong sinabing scenario. These are outliers. Sige po, para na nagbigay naman po ng pahayag na yung ng Antipolo National High School tungkol sa pangyayaring yun. Oh, that's good. At least kung yun man lang ang nagkaroon ng ganong klase ng problema. Pero ma'am, ano po ba nangyari doon? Bakit po ba nagkaganoon? Nagkaroon daw ng problema sa scheduling. Opo, lalo na po yung yung pag transition. Di po ba mayroong single shift and then may ibang double shift. Sa kanila ay double shift. Makalabas yung mga bata. So, at nakita rin na maraming mga estudyante ang nag-enroll ngayon. So, yun po yung ginawa ng paraan nila. So, ibig sabihin, kakulangan pa rin po sa classrooms yung problema? Opo. May mga mga lugar po tayo na talaga pong kulang pa rin ang ating classrooms. Kaya nga, sabi nga ni Secretary Sani Angara ay pabilisin pa natin ang paggawa ng classroom at pagtingin ng iba pang paraan para lalo nating masolusyonan ang problema sa congestion. Saan pong area yung pinaka-tinitignan natin na may kulang talaga sa classroom sa mga bata? Una na po doon sa ilang parts sa Region 4A at dito din po sa National Capital Region at ilang mga highly urbanized cities po. Talaga pong kulang na ang ating mga classrooms kasi wala naman na pong buildable space. And so ang tinitingnan po natin dito ay ang paggawa na ng vertical classrooms, no? Yung papataas na po, hindi na po horizontal. Except in areas where meron pa silang espasyo para mag-build ng classrooms. Opo, palagay ko po, Ma'am Asek, maganda siguro ilatag muna ho natin para mas kauna-unawa itong ating pumpanayam. Sa kabuuan, ilan po ang ating classroom shortage, Ma'am? So far po, sa record po ninyo? So far po sa record namin, hindi pa po kasama dito yung nangyari sa Mindanao, ay meron po tayong 144,000 classrooms na shortage. Opo, 144,000? Yes po. Oo, ganun karami, 144,000. At dito po sa 144,000 kakulangan po sa classrooms, saan ditong region may pinakamarami? Wala po dito sa datos ko, Manong Ted, pasensya na po. Pero Okay.
nag-iiba-iba po din kasi dahil biglang nagkakalindol, nagkakabagyo. Yun po yun. Opo. O sige po. Pero So, ang nasa datos ko lang po, mga new construction, at ano pa po yung ibang mga proyekto para po mapabilis ang ating construction. o yung nga po, no, nabanggit po ninyo kung saan po yung mga mararami ang tao doon. Sigurado po yung kakulangan kaninyo. Tsaka dahil nga urban po ito, kakulangan na po sa espasyo. Kaya ito ho yung matagal na pinoproblema ng DepEd. Na amin din po nakapanayam na dati yung USEC po ninyo in charge nga dito no, sa mga bagong kaparaanan para po sa construction ng mga new buildings. Sa ilalim po ba ng panunungkulan ng Pangulong Marcos, may target na kayo dito sa 144,000 na ito before pa the earthquake kung ilan po ang kaya nyo ma-accomplish na, ma'am? Yes po. Ngayong taon po, ang planong i-accomplish ay 21,714 classrooms po yun. New construction po. At yung mga may buildable space pa po, habang wala pang mas matagal kasi ang new con, ay meron tayong tinatawag na learning continuity spaces. Magtatayo po tayo ng 1,622. At sa last mile schools po natin, magtatayo din tayo ng 515 classrooms. So humigit kumulang po ito, mga 23,000 classrooms ang tinitingnan natin sa ngayon po. Pero po, pwede pa po itong tumaas. Depende po sa pag-approve ng ating mga tawag doon sa procurement po natin. Opo, sige. So yun po, klaro na po nga ito, no? Itong paghahabol ng gobyerno sa patuloy po na problema sa kakulangan ng classrooms. Doon po sa kakulangan po ng teachers, ma'am, so far po ilan po ang kulang natin as of ngayon pong pasukan? Ngayon po, at the moment we have around 800,000 teachers. Tapos ngayon pong taon na ito ay na-aprobahan po ng DBM. Ang mahigit kumulang 32,900 teaching items, no? Manong Ted, kasi ganito, moving din po yung ating ating mga kakulangan or datos kasi may mga nagre-retire, may mga nagre-resign, ang iba naman ay na-promote. So yun po yung tinitingnan po natin. Tapos po, depende din yun sa kung ilan ang mga enrollees ngayong taon. Yun po yung mga tinitingnan po natin. Pero meron pa rin po tayong kakulangan sa mga areas na po na tumaas lalo ang kanilang enrollment. Oo. Pero ma'am, again, nag-choppy lang po kayo. Sa ngayon po, ang pangangailangan natin, ilang pong plantilla positions po, ma'am? Yung kabuuan ng pangangailangan nga natin po, Manong Ted, ay hindi pa natin na bibigyan ng kabuuang bilang sapagkat may iba po tayo na mga guro nag-retire, nag-resign at saka bago po yung ating mga estudyante. May mga bago tayong mga estudyante, tumaas ang ating enrollment. What I want to say is that sa DBM po, naglabas po tayo ng 30,000 mahigit na mga teacher items na kailangan i-fill up po natin. 30,000, ganyan po karaming mga guro ang hinahanap ng DepEd. Opo. Ngayon, ma'am, doon po sa ating pong kumbaga pagtutugma sa pangangailangan natin sa graduates po ng kursong education at nakakapasa po sa board exam, ilan ho ba? Yan ho ba na tumutugma talaga o taon-taon na lang? Ilan po ang information, kung meron kayong information, doon sa mga nakakatapos po ng education na kurso at pumapasa po sa board exam, gaano po kalaki ang kakulangan dito? Manong Ted, pasensya na kayo. Wala akong kaukulang informasyon tungkol sa datos na yan, no? Pero nai-welcome po namin yung mga marami naman pong nakakapasa. At saka syempre po, hindi lang naman sila dapat pumasal sa LEP, but they will have to undergo our process. So doon po ay kailangan pa nila pong tawag doon, pumasa doon para natin sila ma-hire. Oo, pero ma'am, ano ho bang inyong feedback? Kung meron man po, dumarami ho bang kumukuha pa rin ng education o bumababa na ang enrollment sa kursong ito? Marami pa pong kumukuha ng education, Manong Ted. There are, in fact, in some areas, in some provinces, mas madami yung kanilang intake at graduate kaysa sa na-intake po natin sa DepEd.
Opo. Kasi nga ho, sa mga lalawigan, mga idol ng bata, ang mga teacher nila eh. Kasi yung nga pong kanilang araw-araw din pong nakakasama at silang iniidolo. Sana nga po hindi mawalan po no, ng gana ang ating mga kababayan na patuloy pong kumuha po ng education course at maglingkod sa ating pong public schools. Ma'am, ito na po ang problema natin. So far po sa earthquake, no, ito po lamang sa Sarangani, ang pinakahuling balita nga po namin, yung pong totally damage, umaabot na po ng 1,588. Major po na damage ay 1,774. Yung minor damage po ay 5,378. Dito po nga sa region na tinamaan po ng lubos nitong lindol. Ano po ang napag-uusapan nyo sa DepEd? Ano po ang gagawin doon sa mga talagang napinsala na, yung pwede pa magamit, at paano po ang pag-aaral ng mga bata? Opo. Manong Ted, yung figures nyo po, nagbabago po yan per day. Lalo na kasi tinitingnan po natin ng ating mga engineers na nandun, yung iba-ibang mga sitwasyon ng ating mga paaralan, no? Pero sa kasalukuyan po, yung mga may matinding pinsala po talaga, maglalagay ang DepEd ng Learning Continuity Spaces o tinatawag na LCS. Kasi kung may lugar po doon, kung pagkatiyak po yung pag-aaral, habang isinasagawa ang rehabilitasyon natin, no? Hindi po kasi po Ma'am, tayo po nagpuputol-putol na ma'am. Doon po tayo sa binabanggit ninyo na gagawa po ng kaparaanan para magkaroon po ng learning spaces. Go ahead po ma'am, please. Okay, para doon po magkakaroon po tayo ng learning continuity spaces, okay? Doon naman sa mga, pero ang exit po kasi po sa atin, ng ating KTM, ang sabi po niya, hindi pwedeng bumalik hanggat walang go signal ng ating mga LGU na ang building na yan ay talagang okay na. So other than putting up learning continuity spaces, nagkaroon din tayo ng early recovery efforts. Nagbigay po tayo, naglaan tayo ng mahigit 331 million para sa ating clean up at clearing operations. At nagbigay din tayo ng pondo para sa minor repairs ng classroom. Pagkatapos po nito ay magbibigay din tayo ng quick response fund. In other words, Manong Ted, simula nung lumindol ay dumiretso na agad ang ating mga engineers at iba nating mga tao doon sa site through our DRMM. And therefore, lahat po tinitingnan po nila, pati po yung pagbibigay ng psychological first aid doon sa ating mga, hindi lang mga bata na naka-witness noon, kundi pati sa ating mga guro. Yun po muna ang ginagawa natin ngayon sa Department of Education. Sige ma'am, we're talking about how many learners ngayon ang wala pong klase at hindi pa sigurado ang kanilang kinabukasan kung kailan magbabalik po ang klase. And how do you, paano pong kaparaanan to make up? Ang gagawin, ang may 4 million po ang apektado po natin, Manong Ted. Laki, no? At saka 156,282 na guro at kawani ng DepEd. Ang gagawin po natin dito, tinitingnan din natin ang nag-health assessment din tayo, first aid at referral services muna. Kasi dapat ang tinan muna natin, Manong Ted, ay kaligtasan ng ating mga estudyante po bago sila sasabihin natin na mag-aral na sila ulit. Ngayon, kung po pwede na po silang mag-aral muna sa kanilang mga bahay, meron po tayong ibinibigay na learning activity sheets po muna para mag-continue yung pag-aaral. Ma'am, 4 na milyon na mga learners po ang apektado dito. Naunawaan po namin kung gaano kabigat po itong problemang ito. So paano ho yan ma'am, kung sakasakali na ang iba makakabalik na, ang iba ay sa bahay lamang, yung pong sinasabi na magiging assessment dito, paano po ba, meron na ho ba dito kayong pinagpulungan nila Secretary Angara? How do you make up? Opo, totoo po yun. Mabuti na lang po, Manong Ted, na yung first week natin, ang tawag natin dito ay under our trimester, yung 3-term school calendar natin, sila po ay nasa opening block pa lang. Mga orientation pa lang po ito. Pero kung po sa mga buildings, okay na po, nabigyan na bumalik ng mga klase, diretso lang po sila sa klase.
Kasi yung first naman lesson, kasi nasa instructional block na tayo, simula Monday. So, dire-diretso na po yung lesson nila. But before that, like I said, magkakaroon pa rin sila ng psychological first aid. Ngayon, yung mga hindi pa po kayang pumasok, okay, tinitingnan din po yung paraan na yung ibang school buildings na magkakatabi ay 3-2 muna. Ibig sabihin, meron po tayong blended learning na mangyayari muna. Tatlong exercise, linggo. May ganun din po tayong tinitingnan. Pangatlo po, yung talagang wala pa po talagang school building na po pwede, ay doon po muna sila sa tinatawag natin makeshift muna. Kasi may mga ilalagay na makeshift, baka pwede doon. Pag hindi naman po, totally hindi makapasok, gay po tayo ng alternative delivery mode. So, kagaya nung nangyari po nung tayo ay nagkaroon ng COVID. Opo, alam niyo hindi ko mahanapan ng eksaktong salita itong bigat ng problema po ninyo kasi kung sa Metro Manila gagaya dito hong karatig lalawigan na Rizal no sa Antipolo isang halimbawa na wala hong kalamidad awa ng Panginoon problemado na nga po no dito po sa class shifting na ito etc. Paano pa kaya doon sa mga lugar na tinamaan ng lindol? So, sige po ma'am, ngayon ho ba kahit na holiday, ano po, kumusta po si Secretary Angara? Tuloy ho ba ang pag-iikot sa mga lalawigan na tinamaan po ng kalamidad? Ay, opo, totoo po yun. Actually, nung nasa nung lindol, ay nandun siya sa Cotabato. Nung lindol po ay nasa Cotabato siya. He wanted to go to Jensan pero hindi na po siya pinakapunta kasi nga po wala nang airport. And so, ang nangyari po, yung ating mga ibang mga tao ay local and at the same time from the central office, dumiretso na po lula ng C-130 para lang po mabigyan lunas agad or mabigyan ng solusyon agad yung ating mga problema doon po, lalo na sa Jensan. Sige po. So itong ating binanggit na figures ho kanina ma'am, nangangahulugan po, natataas pa ito no habang nagkakaroon po ng inspeksyon sa iba't ibang mga lugar na tinamaan ng kalamidad doon po sa binanggit ko kanina na libo-libo na mga apektado po na mga silid-aralan. Salamat po na marami, ASEC Jocelyn Andaya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.